Amen. Praise the Lord. Talagang matindi ang salita ng Panginoon sa atin ngayong umagang ito. At hindi po lingid sa kaalaman ng karamihan na ako po ay isang guro. Tama po. Teacher. Ayan. At nakita ko po ang isa kong former student. Ayan. So, shout out sa'yo, Marinel. So, naging estudyante ko po siya sa STI. Ayan. So, ngayon, ako po yung nagtuturo sa STI. Praise the Lord kasi ginagamit po tayo doon ng Panginoon. And specifically, nagtuturo po ako ng English subject. So, lahat na connected sa English, ayan po ang aking tinuturo. So, ang tanong ko po, ayan, sa mga tapos ng mag-aral at sa mga nag-aaral pa lang, meron po ba kayong paboritong teacher? Meron, no? Wala. So, siguro karamihan sa atin meron, di ba? Yung tumatak na teacher, alam mo yun, yung parang, pag si ma'am ganito talaga yung nagtuturo, lahat yan maaalam ko. Kasi ang galing niya magturo, mahusay. Di ba? Kahit sobrang hirap ng math equation, basta pag si Ate Marjoy ang nagturo, ay, di ba parang, ang dali. Di ba? Walang mahirap na math, di ba? Math problems kasi magaling yung nagtuturo sa atin. Amen? Meron kayong mga ganong teacher, yung naaalala nyo pa rin kahit matagal na. Ayan. So ako rin po, kasi meron din po akong ganong experience. Before, meron ako mga teachers na nilulook up. Talagang sabi ko, ang galing talaga ng teacher ko na to. Talagang gusto ko maging katulad niya. Alam mo po yun? Parang lahat ng ginagawa niya, gusto ko, gagawin ko din sa future. Kaya isa po yung dahilan kung bakit po ako nagguro, naging teacher. Kasi ang dami ko talagang favorite teacher before. So, naging inspirasyon sila sa akin para i-pursue ang i-pursue ang pagiging professional teacher. So, praise the Lord. Ngayon po na nasa growth in evangelism po tayo. Nasa growth in evangelism po tayo this month of February. Nasimula na po ito na medyo maraming linggo na. Okay? So sa Super Sunday po, at sa mga Miracle Night. Ayan, sino po nandito kahapon? Ayan, narinig ang powerful word na galing po kay Miss Jennifer Haiko. Grabe yan My heart set, di ba? So, praise the Lord kasi pinag-uusapan na po natin ito ng ilang mga linggo. Kaya naman, anong connection po ng pagiging teacher? So, kasi ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito is the greatest teacher of all time. Pinakamatindi na guro. Ayan. Sige, tanong mo nga yung katabi mo, sino kaya to? Sino kaya to? Okay? So, syempre, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, the Lord Jesus Christ, na sinabi ni Paul, imitate me, just I also imitate Christ. In 1 Corinthians chapter 11, verse 1. Na ganun na lang, ganun na lang ka-confident si Apostle Paul na gayahin niyo ko kasi ginagaya ko ang Panginoong Hesukristo. Diba? Kaya, yun din yung isa sa mga prayers ko na magkaroon din tayo ng ganong confidence. Na gayahin niyo ako kasi I am following the Lord Jesus Christ. Kasi yung mga ginagawa ko, ginawa ng Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Hallelujah. So, ang pag-uusapan natin ngayong araw ay ang ating Panginoong Hesukristo. Paano nga ba nag-share ang ating Panginoong Hesukristo? So, before we start, let us first know, ano nga ba ang salitang evangelism? So, ang definition po niya, galing po siya sa Greek word na evangelizo. Okay? Sabay-sabay po nating banggitin, evangelizo. Ayan, sinearch ko pa po talaga yan. Sabi ko, anong pronunciation nito? Evangelizo, which means to announce good news. The verb evangelize and the noun evangelism appear 125 times in the New Testament.
Okay? So, yung evangelism and evangelize, nag-appear daw po or mababasa natin sa Bible 125 times sa New Testament specifically. Okay? So, we believe na kapag maraming beses na inuulit sa Bible, sa salita ng ating Panginoon, ay may halaga. Talagang sobrang halaga. Okay? So, banggitin po natin nga ulit, evangelizo. Evangelizo. So, another vocabulary po yan sa atin. And sinabi pa dito, to announce. Ang announcement po ay para sa public, tama? Or ina-announce natin ito sa maraming tao. Kaya siya, announcement. Kaya ang pag-share ng Word of God in public, diba? Yung maraming makakarinig. Ayan. So, sino dito nagawa nyo na pong mag-share ng Word of God sa crowd? Sige nga po, parinig nga po ng amen yung nagawa na po mag-share ng Word of God sa maraming tao. Amen. Ayan. So, ibang level up po yan. Ibang antas. Yan, ang pag-share ng salita ng ating Panginoon. Ngayon naman, sagutin natin ang tanong, why evangelize? Bakit nga ba natin kailangan tong gawin? Kasi isang rason is evangelism is an act of obedience. Na tayo ay sumusunod lang. Na tayo ay sinusundan lang ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Kaya nga po sabi sa Mark chapter 16 verse 15, He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation." 2 beses binanggit po yung all. Kaya it is public talaga, na panglahat. Hindi lang para sa atin, hindi lang para sa iyo, para sa ating lahat. He said to them, "Go into all the world." Ayan, tanungin mo yung katabi mo, may passport ka na ba? Ayan, kasi pupunta tayo sa buong mundo. Hallelujah. To preach the gospel to all creation. Sa lahat na nilikha ng ating Panginoon. So this will lead us into fulfillment of the Great Commission. Ano po ba ang Great Commission? Ano po ang Great Commission? Ano po? Sige po, kaya po natin to. Ano po ang Great Commission? To share the gospel to all. For the world, evangelization. Diba? Na lahat makarinig ng salita ng ating Panginoon. So, ito po, na-topic na po yan ng mga ilang weeks. Ngayon po, pag-usapan natin, how to evangelize. Paano nga ba natin to gagawin? So, these are the ways that I personally did and doing. Nagawa at ginagawa. Ayan. So, how to evangelize? Paano nga ba? Number 1 is personal preparation. Ayan. So, dapat prepared tayo personally, individually. Kasi dito sa Christ the Rock po, we have corporate preparation. Nagkakaroon po tayo ng prayer and fasting as a church, church-wide. Ang ating prayer and fasting, naghahanda ang mga teams, 'di ba? Team Light, Team Tall, Team Overcomer, okay? Sa lahat ng team ng church, naghahanda din per ministry. 'Di ba? So, as a team, as marami, as corporate. Pero the question is, ikaw personally, nagpe-prepare ka ba? Okay? So, technical aspect po, personal preparation, may dalawa po yan. Una is physical preparation. Okay? Sige, tignan mo yung katabi mo, naligo kaya yan. Ayan. So, dapat naliligo. Okay? Kasi as we share the Word of God, diba? Baka maamoy, talaga anointing, diba? Dapat anointing ang maranasan ng mga sinesyaran po natin. Okay? Dapat naliligo. Dapat
kumakain ng tama. Mahirap kasi kumakain lang, pero walang nutrients, diba? Puro milk tea. Wala naman akong sa mga nagmi-milk tea. Pero parang kung gano'n na lang po, wala na pong sustansya na kukuha ng ating katawan, ay hindi po maganda. Okay, so dapat inaalagaan po natin ang ating katawan sa pagkain ng tama, pagtulog ng sapat na oras. Ayan po. So, ang suggested po na hours ng pagtulog is 6 to 8 hours. Ayan. Normal po ba? Pasok po ba tayo sa tulog na yon? Bakit meron dito 5, 4, 3? Grabe na. Dapat matulog po tayo. Okay? Tanong mo yung katabi mo, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Nakatulog ba? Ilang oras? Okay? Na-meet ba yung 6 to 8 hours? Okay. Ay, lagpas pa. Grabe. Bless talaga. So, praise God. So, dapat meron ding sapat na tulog at maayos yung pananamit. Ayan, grabe Mga magaganda't pogi. Diba? Sa mata ng iba. Ayan, sige. Diba, ito, Sunday's best, diba? Ito talaga yung kung paano tayo manamit. Wow. Diba? Tignan mo yung katabi mo. Yan, maganda ba? Pogi ba ang kanyang kasuotan? Amen. Amen. Ayan. So sa pag-share ng Word of God, dapat physically presentable. Alam mo yun? Talagang pagtingin sa'yo ay, wow, praise the Lord. Believer pa lang, napapapraise the Lord. Unbeliever pa lang, napapapraise the Lord na. Okay, so physical preparation. Kailangan natin maging malakas at malusog para kahit saan man tayo dali ng Panginoon, kaya natin, di ba? Lalo na kapag tinawag talaga tayo na mag-preach ng Word of God, mag-heal ng sick, mag-deliver ng captives. Kayang-kaya natin lahat yan, di ba? Kahit umabot pa tayo ng madaling araw, parang walang pagod. Diba? Na-experience nyo na po yun? Yung ministry talagang todo-todo, sagad-sagad. Pero alive pa din. More, Lord, more. Saan pa ba, Lord? Diba? So, kapag pinaakyat tayo ng bundok, kaya. Diba? Mag-hike tayo. Mag-share tayo ng Word of God. Sa bundok. Sa kapatagan. Hindi man bundok, kapatagan, di ba? Malayong lakad. Lalo na pag probinsya talaga, di ba? O kaya sa desierto. Grabe. Di ba yan, mga naranasan na yan ng ating Bishop Ton and Rev Cel. Kaya naman, dapat i-prepare na natin yung sarili natin kasi sunod na tayo Amen? Sabihin mo sa sarili mo, susunod na ako. Ayan. Di ba? Tayo naman ang ipapadala sa mga bundok. Diba? Aakyat tayo ng bundok. Tignan mo yung katabi mo, kaya pa bang umakyat ng bundok? Kayang-kaya. Diba? Malakas, malusog. Pinapalakas ng ating Panginoon. Diba? Kaya kailangan natin maging physically healthy. Okay? Ayan, so nakaka-excite magtungo sa mga lugar na yon kapag tayo ay malusog. Kaya naman sabi sa salita ng ating Panginoon, in Romans chapter 12 verse 1, therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Diba? So physically, ang physical body po natin ay sasamba din. Sumasamba din sa ating Panginoon. Kaya kailangan nating pangalagaan ang ating mga sarili. Okay? Kaya naman tayo ay palusog ng palusog, palakas ng palakas. Amen? Amen. Kaya may kapartner po yan. Sinabi ko na po sa inyo kanina. Ang kapartner po niyan ay ang spiritual preparation. Okay, dapat hindi lang physical, mahalaga po yun, pero hindi lang dapat doon matatapos. Dapat meron ding spiritual preparation.
na dapat mapangalagaan din. Okay? Walang mapabayaan. Okay? So sa spiritual preparation, dapat okay ang ating state of mind, state of heart, and state of our soul. Na yung hindi na nakikita sa panglabas, dapat okay tayo. Dapat malusog din tayo sa panloob. Diba? Kasi hindi na yung nakikita ng tao eh. We cannot deny, we cannot hide, we cannot, lalo na sa ating Panginoon. Okay? Kaya kung hindi tayo okay, lapit tayo kay Lord. Pray tayo. Okay? Mag-devotion tayo. Magbasa tayo ng Word of God. Okay? Kaya nga, kahapon po, kung narinig po ninyo ang testimony ni Pastor Nathaniel, kapag daw po siya nade-discourage, nagpe-pray siya kay Lord. Lord, sino yung i-encourage ko ngayon? Para ma-encourage ako. Diba? Na yung panloob natin, we need to depend on the Lord. Kasi we cannot, hindi mo naman pwedeng hawakan yung utak mo, diba? Yung physical mo na puso. Hindi naman diba? So si Lord may kakayahan. Sige po, declare po natin, si Lord may kakayahan. Yan. So whatever it is, diba, na kaharapin natin sa pag-share ng Word of God, we are physically and spiritually ready. Sabi na sa salita ng ating Panginoon, in 1 Peter chapter 3 verse 15, but in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you, to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Ayan. Kasi alam niyo po kapatid, kapag may isa dyan hurting, pag may isa dyan clouded, okay, kunyari yung mind natin, diba? Sobrang daming iniisip. Tapos nagsishare tayo ng Word of God. Affected po yun. Diba? May makakalimutan kang salita ng Panginoon, o kaya hindi mo maiiwasan na isipin kung ano yung laman ng isip mo. Hindi ka makapag-focus, ikaw ay distracted. Ganon din sa heart. Diba? Yung ikaw ay emotionally hurt, mauna ka pang maiyak kaysa sinesharan mo. Diba? So, dapat prepared tayo. Diba? Na pinalakas na tayo ng Panginoon, pinasigla na tayo ng Panginoon. Okay? Hinilom na ni Lord yung sakit sa puso. Diba? Lahat ng tanong sa ating isipan ay okay na. Na-surrender na natin kay Lord. Okay, we can now share the Word of God without distraction. Wala nang sagabal. Okay? So, salita ng Diyos, sabi dito, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope you have. Okay? So, kasi may pagkakataon talaga na matanong yung mga sineshara natin. So, anong gagawin natin doon? Diba? Kasi dalawa yan. Dalawa yung pwede natin gawin. We can entertain the question. Sige, ano yung tanong mo, brother, sister? Okay? Or, dahil hindi tayo prepared, or may nag-feel inner, okay? Baka mainis ka pa. Ba't nagtatanong ka? Ano ba yan? Okay? Yun yung dapat hindi natin gawin. Okay? Para maiwasan yon, we need to be spiritually ready. And as we grow deeper sa salita ng ating Panginoon, alam natin kung ano yung sagot sa tanong nila. Na sabi dito, anong dahilan, 'di ba? Anong dahilan ng pag-asa sa puso mo? Bakit may pag-asa ka sa puso mo? Ayan. So personally, you can answer that in a personal way kasi may iba tayong mga pangangailangan na tinutugunan ng ating Panginoon. Amen? So you can personally testify. Kasi itong pag-asa sa puso ko, talagang hindi to nawala simula nung tinanggap ko ang Panginoong Hesukristo. Na ako'y ligtas, nabayad lahat ng mga kasalanan ko at kaya kong maglingkod
may pag-asa sa katulad ko na makasalanan. So we can answer them. Okay? And take note with gentleness and respect. Huwag natin babastusin. Diba? Kahit bastusin nila tayo, huwag. Huwag tayong gumante. Okay? Sige, sabihin mo sa iyong sarili, hindi ako gaganti. Ayan. Kasi si Lord na bahala. Okay? Ipasa Diyos natin yan. Dapat meron tayong gentle and respectful spirit. So, ang ating Panginoon, siya din ay personally nag-prepare. Diba? Nag-prayer and fasting din ang Panginoon. Before siya mag-start ng kanyang ministry, nagpabaptize din siya. So that the Spirit of the Lord will come upon him. Amen? Kaya ang talagang sinusundan lang natin ay ang Panginoong Hesukristo. Kailangan din nating maghanda. Okay? Amen. So malinaw po, ang personal preparation ay may dalawa. Physical and spiritual preparation. Let's have the second point, the personal invitation. Yeah. So, dapat personalan ang pag-i-invite. Okay? Pag ikaw nag-invite, tara punta ka sa Sunday. Personal. Mahirap kasi kapag sa chat, pwede kanyang hindi isin. Diba? I-long press pag naka-iPhone. Diba? Pwede niyang gawin yan eh. Pero pag personal, makikita mo talaga yung reaction niya. Makikita mo or pwede kang maghintay ng sagot. Kasi personal. Diba? So, dapat, personally, we are inviting. So, let's see sa John chapter 1, how the Lord and His disciples invite. Sige po. Let's have the first verse. Ayan, so sana po nakikita po ninyo ng malinaw. Sabi po dun sa taas, Jesus Christ to the disciples of John the Baptist. Okay? So, si John the Baptist po kasi may mga disipulo. Dalawa po. Ang follower ni John the Baptist. Nung binaptize ni John the Baptist ang ating Panginoong Hesukristo, and he testified, nakita niya talaga na mayroong spirit ng Panginoon na bumaba sa ating Lord Jesus Christ. Testify siya. Kaya narinig ng mga disciples niya, ayun yung Jesus Christ. Yun yung Misayang hinihintay natin. Kaya in John chapter 1, verse 38 and 39, turning around, kasi sinusundan na siya ng dalawang disciple ni John the Baptist. Jesus saw them following and asked, sabi ng Panginoon, what do you want? Anong gusto nyo? Bakit kayo sumusunod sa akin? Kasi hindi pa naman sila ini-invite ng Lord. Narinig lang nila, ito yung Messiah. Sundan natin to. Okay? Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, what do you want? Bakit kayo sumusunod? They said, Rabbi, which means teacher. Where are you staying? San ka nakatira? San ka namamalagi? Okay? Sabi ni Lord, come. Ayan na. May invitation na. Come, he replied, and you will see. So dito, limited lang ang mga words ng Panginoon. Diba? Kasi pag nangaral si Lord, talagang mga storya-storya yan. Pero yung mga disciples niya, ganito lang, come, and you will see. Okay? So they went and saw where he was staying, and they spent the day with him. It was about 4 in the afternoon. So ganun din tayo, di ba? No, sige, magbalik tanaw po tayo. Nung una nating nakilala ang Panginoong Hesukristo, di ba? Lord, I want more of you. I want to be in your presence all day long. Ganun din yung mga disciple ni John the Baptist. Di ba? Narinig lang nila eh. Gusto ko sumama. Saan ba pupunta si Lord Jesus Christ? Saan ka ba nakatira? Gusto ko rin mag-spend the day with you. Ganun din tayo. Tama po? So dito, the Lord Jesus Christ personally said, come. Tara.
at makikita mo. Okay? So, very inviting. Ayan. So, yan po isa example. Next is Andrew to Peter. Si Andrew po yung isa sa mga disciple ni John the Baptist na naging disciple ng Lord. Okay? So, si Andrew, ang kapatid niya ay si Peter or si Simon before. Ayan. So, sabi dito sa John chapter 1 verse 41 to 42, the first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah." Nakita na namin siya, yung hinahanap natin, yung matagal na nating hinihintay. Nakita na namin siya. Okay, the Messiah, the Christ. Okay, and Andrew brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas," which when translated, Peter, or a stone. Nakikita po ba natin na as we grow deeper in our relationship with the Lord, we cannot resist na walang dalin sa Panginoon. Kasi I experience, this is the Christ, ito ang Diyos. Ito yung tagapagligtas, kaya kailangan kong ibahagi. Kaya ang sabi ni John, the first thing Andrew did, ito yung una sa una na ginawa ni Andrew, is to hanapin ang kanyang kapatid. Nasa na ba ang kapatid ko? Andito siya. Si Ruth, diba? Nasa na ba ang kapatid ko? Para masabi ko na nahanap ko na. Nakita ko na. Yung Christ. Matagal na nating hinihintay. Okay? Kaya dinala na. Wala nang pag-aano-ano. Diba? Huwag ka nang magsalita. Dito na tayo. Okay? Punta na tayo dito. Because this is the Christ. Okay? So the first thing that happened, nung nakita ng Lord Jesus Christ si Peter, you are Simon, son of John. Personal. Kapag personal nating in-invite sila at napapunta natin, nahikayat talaga natin, the Lord knows them. Kilala sila ng ating Panginoon. Diba? Hindi pa naman pinapakilala ni Andrew eh. Pero sabi ni Lord, you are Simon, son of John. Okay, from now on, you will be called Cephas. Diba? Nirename agad. Okay, pinalitan agad yung pangalan. Ikaw na si Pedro. Diba? So, mabibigla ka na lang talaga. Mabibigla ka na lang talaga na may pagbabago na sa mga ini-invite natin kasi binabago sila ng Panginoon. Amen? Diba? Kasi personally, the Lord knows them. Hindi man natin sila kilala personally, yung deeper level, but the Lord knows them. At kaya silang baguhin ng ating Panginoon. Next, hindi po natapos dyan. Jesus Christ to Philip. Ayan. So intentionally, sabi dito, the next day, Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, "Follow me." John chapter 1, verse 43. So dito, hindi lang mga disciples nag-i-invite. Diba? The Lord Jesus Christ got up early in the morning and decided to leave. Kailangan kong puntahan si Philip. Nung pinuntahan niya sa Philip, wala nang pag-aano-ano, follow me. Grabe, mag-invite ang ating Panginoong Jesucristo. Ganun lang, sundan mo ako. Oh. Then Philip followed the Lord. And then last, Philip to Nathanael. So John chapter 1 verse 45, Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the law and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph."
makikita po natin kay Andrew at kay Philip, kilala nila to. We have found the one, the Messiah. Sabi naman ni Philip, ito na yun yung sinulat ni Moses sa law at yung pinofresy ng mga prophet. Ito na yun, yung iniintay natin, yung pinag-uusapan natin. Siya ay taga Nazareth at anak ni Joseph. Okay? So, dito makikita natin how they personally invite. Lalo na yung mga loved ones nila. Hahanapin ko, nasaan na ba sila? Diba? Sasabihin ko, ito ang Diyos, ito ang tunay na Diyos. Siya lang, ang ating Panginoong Hesukristo lang, ang tagapagligtas. Okay? And let them have the opportunity to know the Lord Jesus Christ. Kasi kung hindi natin sila i-invite, wala eh. Diba? At masasayang din yung preparation na ginawa natin. Diba? Physically, spiritually, wala lang, hindi nagamit. Diba? Kaya naman, we need to personally invite them. Dali natin. Diba? Ganon din sa mga mahal natin sa buhay. Yun talaga yung gusto natin, diba? Na kahit ilang rejection pa yan, diba? Doon ka na sa Diyos mo. Ikaw na lang dyan, sumamba ka dyan, diba? Hindi tayo papapigil. Ito yung totoong Diyos. Diba? Hindi tayo mawawala ng pag-asa. Amen? Kasi ang gusto natin, makakilala sila. Na unti-unti, ang bawat miyembro ng pamilya natin ay kikilalanin ng ating Panginoong Hesukristo bilang kanilang tanging Diyos at tanging tagapagligtas. At sama-sama tayong maglilingkod sa nag-iisang Diyos. Hindi lang matatapos doon. Nakasama din natin silang maglilingkod. Kasama din natin sila dito sa ministry ng Christ the Rock. Diba? At hindi pa doon, alam niyo po yung prayer ko personally, mas matindi pa yung pananampalataya nila kaysa sa akin. Yung higit pa. Alam mo po yun, yung hindi na sila mapigilan. Diba? Sila na yung, kailan ba prayer night? Okay? Kailan ba ang covenant group? Okay? Saan ba sa Bible to? Diba? Paano manalangin? Okay? Ano bang pangangailangan mo ipagpipray kita? Grabe! Diba? Na makikita natin yung pagbabago sa kanilang mga buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Amen? Kasi before, ganun din naman tayo. Diba? Ganun din ako. Sino bang Diyos? Okay? Bakit kailangan sumamba every Sunday? Bakit kailangan manalangin? Okay? Kaya actually, dapat tayo ang makaintindi talaga sa kanila. Amen? Sige, ngayon lang yan, kasi ganun din ako dati. Di rin ako naniniwala, pero look at me. Diba? I surrender my life to the Lord. Nagpapagamit ako sa Panginoon. Okay? Kaya hindi tayo susuko. Personal. Diba? Kahit i-reject ka niyan, go lang. Go lang ng go. Amen. So, dito na po ang last point. So, last na po is personal level. Si surface level po, si personal preparation at personal invitation. Surface, yung pwede nating maayos talaga in the physical world. Okay, surface level. Pero dito sa third, personal level, hindi na natin to kaya ng tayo lang talaga. We need to depend on the Lord. So let's see kung ano yung sinabi ni Nathaniel. Kasi bago pa po siya pumunta, nung in-invite siya ni Philip, may tanong si Nathaniel. Ito po ang tanong ni Nathaniel. Nazareth? Can anything good come from there? Nathaniel asked. Come and see, said Philip. Sabi niya kay Philip, sa Nazareth, may magandang bagay ba na manggagaling sa Nazareth? Talaga? Yung Christ na hinihintay natin, yung Messiah, galing sa Nazareth?
So nakikita natin dito, doubtful. Totoo ba? Totoo ba yan? Diba? Very skeptical. Maraming tanong. Kung totoo yan, bakit ganito? Okay? So, kaya ang sabi ni Philip, dito natin makikita si 1 Peter, may gentleness and respect. 1 Peter chapter 3, verse 15, kung hindi man po ako nagkakamali. Napag-usapan po natin yung kanina. Yes. 1 Peter chapter 3, verse 15 na, with gentleness and respect, hindi siya nakipag-argue kay Nathaniel. Totoo nga, diba? Di naman ako magsisinungaling sa'yo eh. Oh, hindi siya nakipag-ganon. Ang sabi niya lang kay Nathaniel, come and you will see. Come and see. Diba? Ikaw na lang humusga, ikaw na lang yung makakita. Ganon din ang unang invitation niya kay Andrew. Come and you will see. Okay, ganon din sa mga ini-invite natin. Hindi natin kailangan makipag-away o makipag-argue. Mapatunayan na tayo ang tama. Kailangan natin maging gentle and respectful. Nung nag-share po ako ng Word of God, sa isang section, meron po doon, may conviction ng Lord na tanungin yung mga kabataan na yon kung naniniwala sila sa afterlife. Or may buhay ba after ng buhay dito sa mundo? Sabi ko, sino dito ang hindi naniniwala sa afterlife? May nagtaas ng dalawa. Sabi nila, atheist po kami. Hindi po kami naniniwala sa Diyos or sa mga supernatural beings. Okay. Mag-share ako ng word. I-share ko si Lord. Okay. So, pinaupo ko sila. Ang leading sa akin ng Lord, continue to share the word. At nung shinare ko ang salita ng Panginoon, hindi ko na po yung pinahaba pa na bakit di kayo naniwala, bakit ganito, bakit ganyan. So, pinaupo ko sila at go lang. I share the word. And then, nung prayer of acceptance na, purihin ng Panginoon kasi isa sa kanila tumayo. Isa sa mga hindi naniniwala sa Diyos, tumayo. Sabi ko, lahat ng gustong tumanggap sa Panginoong Hesukristo, tumayo kayo. At isa doon, sa mga nagsabi na atheist ako, ma'am, di ako naniniwala sa Diyos. So if we stop there, kung nahuminto ako doon na, ay may atheist dito, wag na lang. Hindi naman sila maniniwala. Hindi siya malilinawan na may Diyos, na may likha ng langit at lupa. Amen? So hindi dapat tayo magpapigil. Kasi the power of the Lord can penetrate. Diba? Kaya yan tumagos sa puso, sa kaila-ilaliman ng isang tao. Amen? Na naranasan din naman natin. Amen? Kaya walang imposible sa ating Panginoon. Okay, personal level. Kaya anong sabi nung come and see? Ito po ang sumunod na mga verses. When Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, here truly is an Israelite in whom there is no deceit. Sabi dito ng Panginoon, ito ang totoong Israelita na walang panlilinlang. Diba? Nabubuhay sa katotohanan. Walang niloloko. Kaya ang sabi ni Nathanael, how do you know me? Bakit mo ko kilala? Then Nathanael asked, Jesus answered, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. Na ang Panginoong Hesukristo nakita na daw si Nathanael bago pa siya puntahan ni Philip. Na pinatunayan ng ating Panginoong Hesukristo, nakikita kita. Nakita kita. Sa lahat ng mga tanong mo tungkol sa akin, nakikita kita. Kaya naman, ano nangyari kay Nathanael? Sabi niya, Rabbi, teacher, you are the Son of God. You are the King of Israel. Hallelujah.
That the Lord, kapag personal niyang minit, yung mga ini-invite natin, sa kanila na mismo manggagaling na tunay ang Diyos. Totoo ang Panginoong Hesukristo. Na ako ay kanyang niligtas. Ako ay kanyang nakita. Nung walang nakakakita sa akin. Sinagot niya lahat ng mga katanungan ko sa isip. Kasi siya ang Diyos. Siya ang tunay na Diyos. Ano pang declaration ng ating Panginoon kay Nathanael? Next. Jesus said, "You believe because I told you I saw you under the fig tree?" Naniwala ka kasi nakita kita doon? You will see greater things than this. Hallelujah. Nawala pa yun. Diba? Makakakita ka pa ng matitindi na bagay kesa doon. Hallelujah. Ganun din ang kakayahan ng Panginoong Hesukristo, ng ating Diyos, sa mga taong ini-invite natin. That they will see even greater things. That they will also experience miracles, signs, and wonders. Na hindi na nila madedenay, totoo ang Panginoong sinasamba ng Christ the Rock. Na siya ang nagpapalaya. Sa Kanya, ako ay mahal. Ako ay mahalaga. Amen. Kasi the salvation that we experienced many years ago is still the same salvation na mararanasan ng mga in-invite natin. Amen. Na yung personal level na yon, they can also experience it. Amen. Na yung salvation na meron before nung nakakilala ko 2015 ay the same. It has the same power that can save. Hallelujah. Today. Hindi ito nagbabago. Constant truth. Absolute truth. Yung message na sineshare natin before, same message lang din eh. Diba? Si Lord Jesus Christ ang tagapagligtas. Kailangan natin ng tagapagligtas. Amen. Na lahat ng mga i-invite natin ay mararanasan ang Panginoong Hesukristo. Mga pinapanalangin natin na matagal na. Amen. Hallelujah. Kaya wag nating sayangin ang opportunity na ma-invite sila. Na talagang mapag-pray sila. Na talagang hikayatin natin, gawin natin lahat ng kaya nating gawin para ma-meet nila si Lord. Questionin man nila tayo, si Lord na bahala. Si Lord na sasagot. Si Lord nang magpapakilala kung sino siya. I am who I am. Hallelujah. Kaya ang evangelism ay partnership. Ang evangelism, hindi lang natin to gagawin ng tayo lang. Ang mga disciples, even before, kasama nila ang Lord Jesus Christ. At ngayon, ang Sovereign Holy Spirit who intercedes for us. Na nananalangin para sa kapakanan natin. Kasama natin ang banal na Espiritu. Ang anointing, hallelujah, and power of the Sovereign Holy Spirit. At ang katotohanan that Jesus Christ, our Lord, died to pay the penalty of our sin so that every one of us can be saved. Hallelujah. Na yung original design ng Lord para sa atin na maranasan siya, ang makasama siya habang buhay, ay maging ganap at totoo. Kaya naman, there's no question sa power ng Panginoon. Wala nang question doon kasi powerful ang Lord. Ang question is us. Are we going to personally prepare ourselves? Are we going to personally invite them? Kasi sa part 3, personal level, doon na nila ma-experience ang Panginoong Hesukristo.
Kasi ang truth, ang katotohanan, Bishop Anthony, Reverend Maricel, cannot save. Hindi nila kayang magligtas ng tao. Christ the Covenant Church cannot save. You as a leader, you cannot save. That's the truth. That's why we need the Lord. Kasi siya ang tagapagligtas. Kaya wag natin isarado ang pintuan sa mga taong mahal natin at sa mga taong kilala natin na makilala ang Panginoon. Let's always open a door for them to know the Lord Jesus Christ. Kaya this February 23, sa Unstoppable Harvest po natin, mag-prepare tayo. Panalangin natin. Ibabad na natin yan sa panalangin. At personally, i-invite natin. Lalo na meron po tayong RSVP. Kasi hindi, ipapadala mo pa? Mas okay na ikaw yung mag-aabot. I am inviting you. Punta ka, February 23. Hallelujah. At sa Diyos, ibigay na natin sa Sovereign Holy Spirit ang mangusap sa mga invites natin at magbago ng kanilang mga buhay. All we need to do is to prepare and to personally invite them. To open a door for them to know the Lord Jesus Christ. Sino ang Philip mo? Sino yung taong nag-invite sa'yo na kahit ang dami mong tanong, hindi ka sinukuan? Ang dami mong excuses, hindi ka sinukuan. Ayoko na nga eh. Ayoko nga mag-church. Pero ang kulit nito. Ang kulit nitong taong to. Ayoko na nga mag-church eh. Sino yung ganun sa buhay natin? Sino yung Philip ng buhay natin? Sino ang Lord Jesus Christ na nagsabi, follow me? And that's the title of our word. Follow me. Nasusundan natin ang Panginoong Hesukristo sa kung ano ang kanyang ginawa before at kung ano ang utos ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Let's all follow the Lord. Sige po, lahat po tayo tumayo at tayo manalangin. Hallelujah. Panginoong Hesukristo, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, May-ari ng lupa at langit. We acknowledge your presence today. Salamat po, Panginoon, dahil sa habag at wagas mong pagmamahal ay naranasan namin ang kaligtasan, ang kalayaan sa aming mga kasalanan. And thank you, our Sovereign Holy Spirit, sa patuloy na paggabay sa amin, pagbibigay ng direksyon sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Sovereign Holy Spirit, sa lahat ng katotohanan na inilalagay niyo po sa aming buhay kung paano dapat kami mamuhay, O Lord, na may kabanalan sa iyong harapan, O God, na kami ay magiging kaisa mo, O Sovereign Holy Spirit, to intercede. Hallelujah. Na ipanalangin ang mga taong mahal namin, maipanalangin ang mga taong nakapaligid sa amin, na hindi kami hihinto, O God. Hindi kami magpapapigil, Panginoon, hanggat hindi sila nakakakilala, hanggat hindi sila naglilingkod sa iyo, Lord, hanggat hindi namin nakikita na Ikaw, Panginoong Hesukristo, ang kanilang Diyos at tanging tagapagligtas. Our Abba Father,
we are acknowledging your will to be done, oh God. We surrender everything to you, Lord. All this we do for the glory of your name, all for the glory of the name of our Lord and Savior Jesus Christ. And this we pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. Amen and amen.